papunta sa Subic. Kapit tali. Ito pa, another tali. Uy. Delikado to. Ba't ako wala? Natapay sir na eh. Ito na. Gado. Alcohol. Tapay na eh. Nagado. Dami. Ito yun nagado. Kadami. Napakahirap. Hindi naman magagamit sa ayun yung kalsada mo. Kataas namin. Dito naganap sa Besang Pass yung Filipino-Japanese War. Dito natalo yung mga Hapon. Mataas na falls. Ganda ng mga bundok. Hanging bridge. Oh, malikot. Ayan, good morning. Noong nakaraang episode ay bumiyahe pa tayo sa San Narciso sa Zambales. At nag-hike tayo sa Mount Kapigpiglatan. Ngayong araw ay bibiyahe naman tayo sa Cervantes, Ilocos Sur para mag-hike sa Mount Namandiraan. Bayan na tayo ng General Natividad. Mula dito babiyahe kami sa Cervantes, Ilocos Sur. More or less nasa 280 kilometers yung aming biyahe ngayong araw. Kung nung nakaraan ay minor hike, ngayon ay major hike. 8 out of 9 yung difficulty. Eto, kasama ko na si Sir Dave. 5:34 ng umaga. Papunta kami sa Cervantes, Ilocos Sur para mag-hike sa Mount Namandiraan. 9,578 yung kilometro natin. Tingnan natin kung gaano kalayo mamaya hanggang sa Ilocos Sur. Rizal, town proper na tayo. 5:58 ng umaga. Medyo malayo-layo to. Ang tansya namin ay more or less nasa 270 kilometers yung aming biyahe ngayong araw. San Jose City proper, 6:17 na ng umaga. Magkakarga lang kami ng gasolina. Mag full tank na kami dito sa Petron. Full tank na kami kasi medyo pricey sa banda dun yung gasolina. Full tank din kuya. City proper ng San Jose. Eto, kapag diniretso namin to, palupaw na to. Umingan. Tapos dire-diretso na kami pa Ilocos. Kumingan, Pangasinan na tayo. 6:47 ng umaga. Nakaka 56 kilometers na kami mula sa Nueva Ecija hanggang dito sa Umingan. Town proper na tayo ng Umingan. Liko na tayo dito sa kanan. Ganda ng mga kabunduan. Wow, ganda. Pagtawid natin dito sa tulay, La Union na. Ganda. 7:56 papasok kami ng La Union. Welcome to La Union. Pabagyo, Pala Union. 8:30 ng umaga. Hindi pa kami nag-aalmusal kaya
Kakain muna kami. Late breakfast na to. Katatapos namin kumain, larga ulit. Sabi nung ni ate dun sa kinainan natin, 3 to 4 hours pa bago tayo makarating sa Cervantes. Malayo-layo pa yon. Ang katatapos ng ulan dito, buti hindi natin inabutan. Welcome to Agoo. Lumang mga simbahan, Agoo. Town proper of Agoo, La Union. Naku, wag mong ilalakas, maambon na. Lagot. Kapag lumakas yan, kahirap, pataas pa naman kami, maambon na. Huwag ka lang lalakas para hindi hassle yung biyahe. Nandito na yung mga grapes picking. Caba, La Union. Bawang, La Union. San Fernando, La Union, namaambon na. 90 kilometers pa hanggang dun sa Besang Pass. Lumalakas na. Dagat na sa banda doon. Etong kahabaan ng San Juan na ito, yung kabilang side niya ay dagat na. Hindi lang gano'ng makita kasi marami rin puno, maraming mga bahay. Baknotan town proper. Napakasikip ng traffic dito. Pusad Bagong. Napaka-traffic. Nakaka 198 kilometers na kami. Magli-5 oras na rin kaming tumatakbo. Malayo pa kami. Siguro mga 80 kilometers pa hanggang dun sa Besang Pass. Ganda ng mga bundok ko. Berdeng berde na siya ngayon kasi tagulan. Bangar town proper. Welcome to Sudipen, La Union, home of quality bamboo industrial industry. Wow, ganda ng ilog, lawak. Papasok na tayo ng Tagudin, Ilocos Sur, probinsya na ng Ilocos Sur. Ito na. Welcome to Ilocos Sur Heritage Province. Ilocos Sur na kami, 10:30. Mag-aalas 11. 5 oras na biyahe. Liko na kami dito, pa Cervantes. Tinuloy-tuloy yan papunta na sa Ilocos Norte. Eto naman pa Cervantes na. Kuya, ito ba yung pa Cervantes? Diretso lang. Sige, salamat. Ito na yung daan papunta sa Besang Pass, papunta doon sa Mount na Mandiraan. Ganda. Tapos sa baba, ilog. Wow, parang daan papunta sa Subic. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, paki-hit the notification bell, at paki-like, comment, and share na rin ang ating video bilang suporta. Solid yung tanawin, solid yung makikita mo. Napakaganda. Nature. Etong nature trip. Munisipyo ng Suyo. Malayo pa yung Cervantes. Good morning po. Malayo pa po ba yung Besang Pass? Besang Pass, mga 40 kilometers pa ho. May bilihan po ba doon ng mga pagkain? Ang susunod na ay yung Cervantes.
48 kilometers pa mula dito yung kailangan naming ahunin. Ang dating namin doon baka mag-aalauna na ng hapon. Ganda ng ilog. Lawak. Wow. Ganda. Dito sa side na to ay wall, rock wall. Sa baba naman bangin. May ilog sa baba dito. Ganda ng mga bundok. Ganda. Kaganda ng mga bundok, no? Nakaganda. Hindi siya grass, sir. Hindi tulad dun sa Zambales, no? Ganda ng wall, oh. Yeah, ganda. Natural wall. Lubak-lubak. Ginagawa yung kalsada. Wow. Nasira ng tubig to. Kaya ginagawa. Kaganda ng falls, oh. Along the highway lang. Maganda yan pag maraming tubig, kapag maulan. Ganda. Galing sir dyan. Tapos dito sa kabila ilog. Kalinaw ng tubig. Parang kasarap maligo, ah. Ang linaw, oh. Birthdayhan yata ito, ah. Pwede yata makikain, ah. Grabe naman yung liko na yon. Medyo lubak, sira yung kalsada. Daan siguro ng tubig kapag maulan, kaya nahukay. Matindi-tinding ahon. Bituang manok. Iba na yung klima dito. Malamig na yung hangin. Mararamdaman mo na yung lamig ng paligid. Kumpara dun sa baba sa Nueva Ecija, malamig na dito. Kaganda ng mga bundok, oh. Kataas na namin. Ito yung mga rockfall. Bumagsak. Ayan ginagawa nila. Kataas na namin. Kalalim ng bangin dito. Sa side na to kalalim ng bangin. Tapos ayun pa yung kalsada pataas. Ito yung mga nakakatakot dito, yung mga fallen rock na yan, ah. Nagbabagsakan yung mga bato. Para kami nagbagyo, pataas ng pataas. Ay kadami, oh. Kadaming bumabagsak ng mga bato. Ito naman nasira dahil yan sa ulan. Yun, gumuho isang parte ng bundok. Kalalim dito. Dito naman sa kabilang parte, mataas na falls. Ang galing.
Tapos meron siyang kawa dun sa gitna. Sigurado kapag malakas yung ulan, dun malakas yung impact ng tubig. Kabut-buteng. Ganda ng mga bundok, oh. Panalo. I love Suyo. Summer capital of Ilocos Sur, Suyo. Rough road. Rough road na. Uy, uy, uy. Natabunan yung kalsada. Natibag yung bundok. Natibag yung bundok, bumagsak sa kalsada. Mga pine trees. Kaya pala nilalamig na ako. Ibig sabihin mataas na tayo. May mga pine trees na. Medyo malamig na. Nakakanginig na. Ano, sa tuktok na yun. Ayun yung kalsada. Grabe. Taas na na ito. Kamukha nung sa Sagada. Dami ng pine trees. Malamig na rin yung paligid. Nakakanginig na rin. Nanunuot na sa jacket yung lamig. Mataas na kasi tayo. Kanina pa tayo tumataas eh. Ang daming pine trees. Besang Pass. Besang Pass. 1,500 meters above sea level. Barangay Malaya, Municipality of Cervantes, Ilocos Sur. Tama. Or doon tayo muna sa barangay para punta kayo doon sa Munisipyo. munisipyo. Barangay Horti Cervantes. Malaya, Cervantes, sir. Saka tour guide. Pangalan si tour guide. Tapos, Ayun yung kalsada, oh. Kataas namin. Dito naganap sa Besang Pass yung Filipino-Japanese War. Dito natalo yung mga Hapon. Dito sila naglaban sa Besang Pass. Noong panahon ng World War II, nanalo sila laban sa mga Hapon. Good afternoon po. akit po kami sa Mount Mandira. Magtanong kami sa Besang Pass. Dito kami pinapunta, ma'am. Ay, ganun, sir. Bukas po kami aakyat pero Tawagan kasi si Marina. Anong ibig yung sabihin po? Dito kayo mag-ano, sir? Mayroon po kaming mag-entrance. ganun magkakapatisol mag-entrance po, pati tour guide. Yun. Kasi po, Ilocano naman Ilocano. kasi naman nagkapo kami dyan, di Besang Pass. Well, sir. Pinapanda kami ito pati ito. Dito na tayo magtenta no lakay. Oh, sir. Pwede po dito? Pwede. May tent po kami. Kahit makitulog na lang po kami sa gilid. Tinutuan mo yung 1:17 ng hapon dumating kami dito sa Cervantes. 287 kilometers tapos 8 oras hanggang dito sa Cervantes mula doon sa Nueva Ecija. Dumating kami dito ng alauna kanina. Ngayon ay sasamahan kami ni Madam papunta sa munisipyo kasi ipaprocess namin yung aming hike bukas. Possibly kumuha na rin kami ng medical certificate, pumirma ng waiver
at magbayad na ng environmental fee. So ganun yung kalakaran kasi DIY nga kami. Town proper ng Cervantes, papunta kami sa munisipyo. Aayusin namin yung aming hike bukas. Kukuha kami ng medical certificate. Magbabayad kami ng environmental fee, saka magsisecure na kami ng tour guide. May tubig doon. Ay, ito. Oo. Ano tubig ko? Wala niya, hindi naman magagamit sa. Dito na kami ng aming hike and ride adventure. Dito kami tumuloy sa Magun Eco Park and Wildlife Sanctuary, Barangay Malaya, Cervantes, Ilocos Sur. Yung bahay sa dulo, may mga rooms for rent siya. Pero nakiusap na lang kami na dito kami mag tent sa mga kubo. Dahil meron siyang lilim. Kagabi umulan, hindi kami nabasa. Dito kami kumukuha ng tubig. Yung lababo, pinagamit nila sa amin. Meron ding water source na pwedeng inumin. Dito kami nagluto. Dito kami nag-tent. Buti na lang at pinayagan nila kaming mag-tent kasi malaki yung natipid namin. Tapos iiwanan namin yung mga motor sa taas. Tapos pupunta kami sa Besang Pass. Umihinto talaga yung mga sasakyan dito, yung mga biyahero, para kumuha ng tubig, mag-CR. Ito na yung bag ko for 2 days. 2 days, 1 night dun sa bundok. Full pack na yan. Nandiyan na ilutuan ko. Tulugan, tarp, damit, tubig, kung ano-ano pa. Ito yung Besang Pass. Yung baba na yan. Dito nagkaroon ng Japanese-Filipino War noong World War II, kung saan ay panalo nung mga Filipino soldiers yung laban. Kaya tinayuan dyan ng monumento, Besang Pass. Katulad siya ng Maliko at ng Dalton Pass sa Nueva Vizcaya. Yung Maliko naman ay sa Pangasinan. Ito yung Besang Pass. Actually hindi siya Besang Pass, Besang Pass ang pronunciation nila. Tapos dito naman yung jump off. Tataas kami dyan. Daming mga rider. Hintuan talaga nila dito sa Besang Pass. Ang lamig daw. Lamig yan sa biyahe. Ingatan mo po kami sa aming pag-akyat sa bundok na yung nilalang. Guide mo kami, Panginoon, ang Holy Spirit sana ang manguna sa amin. Ilayo mo kami sa anumang kapamakan, may injured sa aming mga lupang katawan. Salamat po, Panginoon. Start ng hike 6:35. Hello. Ilang oras to? 6 to 8. Viewpoint. Doon sila umihinto para tingnan yung baba. Kitang kita na kasi sa baba yung kalsada kahapon na dinaanan namin. Assault mula dun sa Besang Pass. Kita nyo lang parang mababa, pero mataas yan. Dito tayo galing, Sharmelo. La Union, tapos Ilocos, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Tapos dito sa side, Bontoc, Benguet, Mountain Province. May Sea of Clouds na dun, oh. Siguro yan, malapit yan dun sa barangay Malaya.
Pechay. Highland Pechay. Galing sa taas, binababa ng farmer. Kuya, pasakay. Dagat ng La Union. Asulta naman yan eh, oh. Kababa ng Besang Pass. Ay, yung Besang Pass. Besang Pass. Grabe. Yung maliit na puti ito. Natin eh. Natibag. Okay. Tapos bumagsak dito. Atas. Itong kalsada. Farm to Market Road. Mga beans. Mga community. Hanggang doon. Dami rin bahayan dito sa community nila. Umulid ta na mandiraan. Ayun, summit nung namandiraan. Layo. Layo siguro itong iikutan namin. Sabi nila 19 less than 20 kilometers to yung traverse niya. Ang layo pa nung peak. Organic fertilizer nilalagay nila sa mga pananim nilang repolyo, carrots, bell pepper, patatas, kamatis, pechay, bagyo, cauliflower, mga ganon. Doon na yung bundok, malayo-layo pa. Tapos ang daan niya daw assault. Tapos kinabukasan bababa kami patraverse. Sana kayanin namin kasi ang difficulty niya 8 out of 9, ibig sabihin isa na lang sagad na sa pinakamahirap. Umulan kagabi kaya medyo maputik, madulas. Ingat lang, baka mag-slide tayo. Madulas. Ayan, pechay, bagyo. Highland pechay. Dami yun. Masarap niyan. Pinapapak lang yan eh. Ensalada. Ito naman sayote. Ayun, may mga bunga na yung sayote. Ang dami, masarap yung kanyan. Talbos niyan masarap. Malayo pa. Mukhang lumalayo pa habang lumalapit tayo. Budol mountain daw to eh, sabi ng tour guide. 8 out of 9. Isa na lang nakasagad na yung difficulty niya. Less than 20 kilometers itong traverse. Sir Roy, bababa at akyat. Oo sir. Bukas mula sa taas. Oo sir. Baba kami. Ay apo, ukin ana. Papunta dun sa clouds. Mas mahaba yung pababa bukas. 11 kilometers. Itong pataas ay less than 9 kilometers. Kaya almost 20 kilometers ang traverse. Kabuting mo yati ko sir, limatek. Ang reklam day sir. No ay bigla nga dalin mami is ganti bagim sir. Oh. Adat matok na yan sir. Nung nagatil sir. May salitro ti ko ana jay sir. Wala ay nang adar kinyam. Yun yung water source, napakababa. Tapos pagkatapos namin kumuha ng tubig, tataas kami dun sa summit, tapos bababa kami ulit pag ganun hanggang dun sa clouds. Yun yung traverse nya. Napakahirap. Papamura talaga dito. Grabe yung mamali ka ng tapak, sa baba ka na pupulutin. Grabe. Uy.
Dahan bigla. Nood kamat jay baka di mapapartak ta. Madanan ta sa summit nga nasapa. Grabe yung baba niya, kalalaki ng hakbang. Bato pa. Kamukha ng Mount Ulap, Mount Ugo, Mount Tinglawan. Saka itong Mount na Mandiraan, magkakamukha sila. Ito, marami siyang kamukha. Mount Tinglawan. Ganito rin sir. Mount Ugo. Ganito rin. Mount Purgatory. Tubalay River. Pababa na tayo sa ilog. Nakakanginig sa tuhod. Asukal na. Meron dati ditong railings. Eto, meron siya dati. Kaso nasira na ng tubig. Water source. Kuha akong water. Meron ditong water source. Eto na yung huling water source bago kami umahon. Kaya magre-refill na kami ng tubig. May limatic na. Diyan sa loob. Limatic. Mula dun sa ilog. Puro assault na naman. Puro assault. Hanggang sa summit. Bakas ng mga baka, bumababa din sila dito sa trail, kaso medyo nasisira yung trail dahil mabigat sila. Going to 3 hours na yung hike namin mula sa Besang Pass. Ito yun sir, pick 1, pick 1, pick 2, pick 3, tapos summit. Bali 3 pick pa. Pick 1, pick 1. Medyo patag dito, pahinga tayo. May mga mosi siya pero hindi makapal. Hindi kakapalan yung mosi niya. Naiwan yung guide namin, hindi namin alam kung saan yung daan, kung doon o dito, pero palagay namin ito. Ito siguro yung daan. Ito siguro sir. Yan din, dyan din naman pupunta eh. Ito din. Tama yung daan natin. Tama yung daan natin. Pick 2. Yung pay summit. Puro assault. Talawak ng Kapatagan. Ayun yung municipality sa baba. Ilocos Sur, Ilocos Norte, dito sa Tagiliran, Bontoc, dito naman Benguet. Ganda ng trail oh. Daming pako.
Pako Trail. Ito isa ay Takiti Alamid. Ah? Tain ng Alamid yata to. Masarap yata to sir. Oh. Oo. Ikapita. Assault ito. Papik. Pick 3. Assault siya. Kaya pa sir? Kaya. Puro assault. Kapit tali. Ito pa another tali. Uy uy uy. Delikado nga. Delikado to. Grabe. Pay. Ito na eh. Sagado. Ba't ako wala? Atapay sir na eh. Ito ni. Gado. Ay, alcohol. Atapay na eh. Nanagado. Dami. Ato yun eh nagado. Kadami. Matik. Madimik. Ba malalagyan sir? Dami. Ito, kita. Inam. Wala na sa akin. Pinitik-pitik ko sa. Tali. Hanggang doon sa taas. Yeah. Uy. Saglit sir. Mag-ingat ka. Okay. Kapit. Malaglag ka sir. Bangin yan. Taas. Kailangan kumapit sa tali. Yeah. Yeah. Isa pa. Ito sir ang mahirap, yung parang sinulid Mahirap ko sa liit. Buti dyan nga sa'yo sir, makikita agad eh. Adaming limatik. Adaming limatik. Nasuro namin sila. Masama yatang nauna ya. Bangin na to. Doon kami galing sa kabila. Sa bahay na yun. Mga kubo. Tapos doon. Bumaba kami. Baba kami dyan. Tapos pataas ulit. May session mo ba yan? Peak 3. Sunod peak 4. Yung summit na. Pero yung assault niya. Grabe. Mataas yan. Assault! Kaya pa eh. Kaya pa! Mosi. Anong halaman yung lakay? Ibang klase. Konser yan, rotan. Ha? Rotan. Ayan ba, ratan? Oh, sir. May nakakita ng Matinik yan, sir. ratan. Nagadaw! Kadami. 1, 2, 3, Lakad tayo. 4, 5, 6. Lakad tayo, madami. Gusto mo man magpahinga, tumigil. Hindi kaya, papapaking ka ng limatik sir. Kaya wag tayo munang tumigil dito. Dito sa medyo matuyo, ang problema mayroon kaya. Meron kayang lugar na tuyo. Mayroon namang limatik. Ang lilimatik ang pusa, ang dami oh. Mossy forest na to. Six hours na kami naglalakad, di pa namin nararating yung peak. Malayo pa. Ang daming assault. Anong oras na sir? 1. May kubo na dito.
Malapit na siguro kami sa summit. Eto na. Summit na kami. Kami, soka. Alauna. Ito. Yan ang yung pinag-anuhan nila. Alauna ng hapon, nakarating kami. 6:35 kami nagsimula. So inabot kami ng 6.5 hours dun sa aming hike. They survive. Na-survive namin. Yan, dati ko talaga na yun, lakay. Babura mo. Nandito na kami sa taas. Nauna kami at naiwan yung guide kasi nagkakaroon ng cramps yung paa. May mga basura pa. Parang maginawa. Naglamis ni. Ibubog natin. Tignan natin kung nadalo sa unog. Day 3 sa Mount na Mindaraan. Sobrang lamig dito. Ayun na, ganda ng sunrise. Sobrang lamig, nakakanginig. Mount na Mindaraan, ito yung highest point ng Ilocos Sur, pinakamataas na bundok. Kaso major hike siya, 8 out of 9. Hirap yung inaabot namin dun sa baba. Only assault. Ngayon naman tatraverse kami. Andi baba. Only descend naman, basagan ng tuhod. Ganda ng sunrise. Sa baba lang yan yung Cervantes. Sa gawin nito, Ilocos Sur, Norte, Pangasinan, La Union, May sunrise na, sir? Bontoc, Sir Mel? Benguet. Dito natulog yung dalawang kasama namin, si Sir Dave saka si Rex, yung tour guide namin. Ako dito na. Dito lang mababasa tayo. Meron akong ito, insulator, nilalagay sa bubong. Mainit kasi yan. Tapos ito, meron din akong sleeping bag. Tapos nakatarp lang. Survive na ako dyan, sobrang lamig kagabi. Tapos merong bonfire sa labas. Di pa kumukulo? Ganda na sunrise oh.
Sunrise mula sa Mount Namindaraan Summit. Thermal. Pag-descend, lalo na matarik, kailangan mahigpit yung sapatos. Kapag pataas, di baling maluwag. Pero pag bababa, kailangan mahigpit yan para hindi mamatay yung mga kuko. Kaya maghihigpit na tayo kasi puro descend na to ngayon. Ingatan mo rin po kami, Panginoon, sa aming pagbaba. Ilayo mo po kami sa anumang tabakan sa aming lupang katawan. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Bye! Hello! Descend na kami. Time check natin ay 7:25. Tansya namin mga 4 or 5. Sabi nung guide namin ang aabot namin dun sa exit. Sabi nung guide dati nasunog daw ito kahit yung malalaking pine trees. Kitang kita yung pagkasunog ng mga puno. Ayan, nasira dahil sa sunog. Ito na yung mga puno na nasunog. Epekto nung pagkasunog nung bundok. Daming namatay kahit yung malalaking pine trees. So ganun ang itsura. Tingnan nyo si sir, nakakapit siya kaya kailangan may gloves. Kapag pababa kasi mabulusok siya. Bangin, napakalalim ng bangin, no? Pag nagkamali ka, laglag doon sa bangin. Ganda ng mga bundok. Only descend. Tapos yung mga tapakan pa may mga loose na bato. Kapag nagkamali ng tapak, may slide. Only descend ito. Doon pa kami pupunta. Gilas, oh. Bangin. Bangin. Daming community doon. Dito sa kabilang side madami ding community. Malapit na kami dito sa Kayang Rock. Ang story nito ay meron daw, sabi nila nung mga lokal, meron daw isang tao na may leprosy or ketong. Kaya tumira siya dito kasi natatakot yung mga tao na mahawa sa kanya. Dito siya nakatira kaya binibigyan na lang siya ng mga supply. Binabaunan na lang siya dito. Eto na tayo sa Kayang Tunnel, Camp 5. Camp 5. Camp 5 kasi Camp 5. Peak. Kasi Peak 5. Peak 5. Ah, wala? Mabalin nga ang umato dyan. Wala. Malahin. Kayang Rock, Peak 5. Peak 5. So dito tumira si Kayang. Ito siya kaso na nasira na yung signage niya. Kayang Rock. Oh, yung ito lang kuhanin mo para akala nila mataas. Ito.
Tapos nung namatay daw, dito na rin mismo nila nilibing. Dito? O doon? Doon siguro sir. Dito na lang din daw nila nilibing yung matanda. May kuweba pala dito. Kay ang cave. Dito siya tumira. Ang napakahabang panahon. Ayaw niyang maawahan pamilya niya kaya pinapunta siya dyan. Dinideliveran na lang ng Napaka-ironic yung kwento ni Kay ang ay isang mayaman dahil may sakit siya na leprosy. Dito siya sa Kay ang Rock tumira. Imagine nyo, para siyang prisoner. Bawal siyang makisalamuha sa tao, bawal siyang bumaba doon sa community kasi makakahawa siya. Pinili niya na dito tumira para hindi siya makahawa sa pamilya niya. Ibig sabihin parang inilayo niya yung sarili niya para hindi siya makahawa. Tayo kahit mahirap tayo, malaya tayo. Katatalim na itong mga to. Pag nasasabit ka, magkakaroon ka ng sugat. Kaya kailangan may gloves. Kailangan mayroong jacket. Pag wala kang jacket, uuwi kang sugatan. Kanina pa kami bumababa. Masama na yung loob ko. Masama na yung loob natin. Ay nako. Pinaghuhugas lang kasi ako ng plato. Pumunta-punta ako dito. start na sir. Nakikita yung bangay, no? Oo sir. Ingat po sir. Ano bang tawag niya sa mga inayupak na to? Kadikit. Ano ba tawag niya dito? Dua kilo, nay. Ayan yung definition ng apat na paa dito sa Mount na Mandiraan. Magiging apat yung paa mo pag pababa ka na. Dahil sa hirap. Ay mga part ng trail na exposed sa init. Kaya bring sweater. Ito sa ito. Ito na yung tinatawag nilang knife edge. Magkabilaan bangin. Yung bangin sa kabila. Bangin dito sa kabila. Kaya tinawag na knife edge. Asulto papunta sa Camp 6. Hindi lang kita kasi madamo. Approaching na tayo sa peak 6. Pagkatapos nito peak 7, may water source. Ang balak namin ay dun na magluto ng tanghalian, then saka kami bababa after ng aming lunch. Ito na ang peak 6, last yung 7, tapos exit na. Wala nang fix, no? Spray paint lang kasi yung form, natanggal siguro. Saan tayo? Yung mga ganito sir.
Ito ang Peak 6. Straight pa. Peak 6. Last. Peak 7. Wala mo sir. Dinardaraan. Dahil dito sa mga talahib. So, dyan. Peak 7. Tapos exit na. So, yung water source dyan. 11. 20. 11:20, Peak 7 na kami. Yung Mount na Mandiraan ay mula sa salitang Tagalog na nagbandilaan, na ang ibig sabihin ay lugar kung saan itinayo ang bandila. Nung panahon kasi ng World War II, doon itinayo yung bandila ng Pilipinas. Ang Ilocano ng nagbandilaan ay nagbandiraan. Pero mas madulas kasing tawagin at mas madaling bigkasin kapag namandiraan. Sigurado nyo na yung tinawag dun sa bundok. Ayun yung Mount na Mandiraan, tapos umikot kami ng napakahaba dito. Mag 5 hours na kami na bumababa. Malapit na kami sa water source. 2 to 3 hours pa hanggang doon sa exit point. Uy, water source. Inuman na. Finally. Alas 12, water source na kami. Exposed sa init. Grabe, alauna ng hapon. Pababa kami. Exposed sa init. Kaya dapat may sweater, jacket, arm sleeve, ganun. Yung guide sabi niya mas maganda na lang kung magba-back trail na lang doon sa ahon kanina kaysa dito sa traverse, kasi dito sa traverse mas mahaba, mas mahirap at mas mainit. Doon medyo mas maraming puno, malilim kaysa dito. Ganito siya, napakainit. Malagkit siguro to, sir. Luya. Taniman nila ng luya. Ang dami. Tanim nila kamatis. Mga pandilig nila kagaling. Sprinkler. Natural from falls. Yung tubig nila. High in mineral. Galing nung kanila. Hanging bridge. Oh, malikot. Linaw ng tubig. Wow, malikot, malikot, malikot. Mga palay nila. Traditional way pa rin yung kanilang ginagamit. Gagapasin tapos gigiikin. Ayan. Wala, yun pinunta namin yung natatakpan ng ulap. Tapos umikot kami ng napakahaba. Survive. Survive na kami. Natibag. Lalala ka dyan. Galing oh. Ginagapas pa rin nila yung palay nila gamit ang traditional na paraan ng pag-harvest. Ganda ng palay nila oh. Ito pang mahaba din yung assault na yun ah. Sementado na. Palabas na tayo. Malapit na tayo sa end, sa exit ng ating traverse. Uy, finally
Finally. Uy, finally. Traverse, finally. Na-survive namin. 7 hours 13 minutes yung traverse mula sa campsite hanggang dito sa Sitio Namita, Barangay Malaya. Solid yung trip namin ngayon. Solid sa tanawin, solid sa bundok. Sulit yung biyahe namin na kahit nakakapagod, kahit medyo malayo.